Ang kwento ni Tomby. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa kabundukan itong si Sid. Kasakasama ng binata ang kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Agustin. Nagtapos ang binata ng kursong BS Forestry sa isang kilalang pamantasan sa Laguna. Piniling bumalik sa kanyang sariling probinsya para doon ipagpatuloy ang buhay bilang isang lisensyadong forester. Bagaman may propesyon at pinag-aralan, hindi pa din kinakalimutan ni Sid na mula siya sa marangal na angkan ng mga katutubong igorot. Maging ang mga tradisyon at paniniwala na natiling buhay sa isipan ng pinata. 25 anyos pa lamang si Sid na mga panahong ito. At simula pagkabata, naging pangarap nitong sundan ang yapak ng kanyang ama bilang tagapangalaga ng kalikasan. Para sa angka ng binata, wala nang mas mahalaga pa kundi ang kagubatan. Dahil ito ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. At ang pinakamatinding dahilan ng pinata kung bakit pinasok ang ganitong larangan ay para mapangalagaan ang kanilang kultura. Si Tatay Agustin, ang ika-6 na henerasyon ng pinuno ng tribo, at si Sid naman, bilang panganay ay siya namang ika-7. Bilang susunod na pinuno, iminulat siya ng ama sa lahat ng sekreto ng kalikasan. Kabilang dito ang tungkol sa mga anito o spirito ng kalikasang nagbabantay sa kagubatan. Maliban sa pagiging pinuno, kilala din ang ama bilang bumbaki o manggagamot. Ito ang kadalasang nilalapitan ng mga katribo sa tuwing may nagkakasakit. Ito din ang nagbibigay ng basbas sa mga mangangaso at mga mandirigma. Mabuti naman at pinili mong bumalik dito sa atin, Sid. Kailangan ka ng ating tribo. Masaya akong iiwanan sila dahil alam kong may papalit sa aking higit na karapat-dapat. Wika ni Tatay Agustin. Nasa higit 60 taon na itong si Tatay Agustin. Ngunit matipuno at malakas pa din ang pangangatawan. Para naman kayong ewan, Tay. Tignan mo nga yung itsura mo. Ang lakas mo pa nga. Tsaka hindi papahintulutan ng mga anito na mawala ka nang hindi mo nakikita ang mga apo mo sa akin. Tugon ni Sid. Ito ang laging bukang bibig ng ama simula nang bumalik ang binata. Galing sa kapatagan. Tila nagbabadya ito ng pamamaalam sa kanyang mga kaanak. Ganyan talaga yan si Tio Agustin. Simula nang tumuntong siya sa edad na 60, parang palagi nang namamaalam. Palagi nga siyang pinapagalitan ng buhay pa si Tia dahil dyan eh. Wika ng pinsan ni Sid na itago na lang natin sa pangalang ibang. Mandirigma ng tribo at tinaguriang pinakamalakas sa lahat. Marami na din itong naging karanasan. Lalo pa noong sinubukan silang looban ng mga rebelde. Isa si ibang sa mga nagtanggol sa pamayanan. Kaya kinilala itong bayani. Yan nga din ang lagi kong sinasabi sa kanya. Hindi porke wala na si Inang, malulungkot ka na lang at magmumukmok. Aba, hindi naman pwede yun, Tay.
Tandaan mo, ikaw ang pinuno ng tribo. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan. Tugon ni Sid. Hindi pagpapakita ng kahinaan yon, anak. Ang pagtanggap sa katotohanan. Lahat tayo ay mamamatay at pabalik sa kalikasan. Muling isisilang sa bagong katawan at kaanyuan. Iyon ang batas ng kalikasan. Tugon ni Tatay Agustin. Lubos naman itong naunawaan ng binata. Ngunit sadyang hindi lang nito matanggap na maaga siyang iiwanan ng ama. Ilang araw pa lang nananatili si Sid sa lugar. Napakadami na nitong nagawa. Napigilan ng binata ang iligal na pagputol ng puno sa lupaing sakop ng kanilang tribo. At dahil dito, nakabangga ng binata ang isang kilalang tao. Buwang malaking isda yung nalambat mo, pinsan, ah. Alam mo bang mga tao ni Gub yung pinahuli mo? Tanong ni Ibang habang nakikiusyoso. Alam ko, Ibang. Kaya ang mas malaki ang dahilan ko para hulihin sila, eh. Dahil pinuno pa mismo ng probinsya ang nag-uutos sa kanila. Tugon ni Sid. Sabagay, tama ka naman, eh. Pero mag-iingat ka pa din, pinsan. Dahil iba kung gumanti ang si Gov. Bali-balita nga sa bayan, eh. Pinapatay niya yung pulis na humuli sa pasugalang pag-aari niya doon. Paalala ni Ibang. Sa pagkakataong yon, nilingon nito ni Sid at iniabot ang mga papeles. Hindi ako natatakot sa kanya. Kahit anak pa siya ni Kabunyan. Sa batas nating mga igorot, may kaukulang kaparusahan ang mga taong lumalapastangan sa kalikasan. At yun ang ipaparating ko kay Gov. Muling wika ni Sid. Napailing na lang si Ibang. Kakaiba ang tapang ni Sid. Dahil noon pa man, hindi ito natatakot kahit pa sa mga naunang pinuno ng tribo. Dahil sa kaganapang ito, tuluyang nabago ang pagkatao ng binata. Isang umaga, kinakailangan bumaba ni Sid ng kabundukan upang daluhan ang pagdinig sa mga taong nahuli. Mapanganib ang mga taong binangga mo, Sid. Kaya mag-iingat ka. Wika ni Tatay Agustin. Alam ko po, Tay. Pero wag po kayo mag-alala. Kasama ko naman po si Ibang, eh. Tugon ni Sid. Alam nitong nag-aalala ang ama. Kaya naman pinili niyang isama si Ibang. Huwag kang mag-alala, Tiyo. Ako na po ang bahala kay Sid. Iuwi ko po siya ng buhay dito. Wika ni Ibang. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na sa pagbaba ng bundok si Sid at Ibang. Habang nasa daanan, nakikiramdam ang dalawa. Dahil anumang oras, maaari silang tambangan ng mga tauhan ng gobernador. Sa buong buhay ko, pinsan, ngayon lang ako kinabahan ng ganito, ah. Hindi ko naman kasi nakikita ang mga kalaban natin. Wika ni Ibang. Katulad din naman to sa mga naging laban mo, Ibang, ah. Ang pinagkaiba lang, nakasuot ng barong ang mga kaaway natin. Tugon ng binata. Ilang sandali pa huminto na sila sa harap ng gusaling pagdadausan. Nakita ni Sid ang gobernador na papasok ng gusali. Ngunit akmang lalabas na sana ng sasakyan. Bigla silang pinaulanan ng bala.
Mabilis na tinakpan ni Ibang si Sid. Napasigaw ang binata dahil sinalo ng pinsan ang lahat ng balang tumama sa kanila. Matapos silang pagbabarilin, kaagad ding umalis ang mga armado. Bumagsak sa lupa si Ibang. Ngunit ang pinagtataka ng binata, ni isang galos, wala ang pinsan. At ang mas lalong kinagulat ni Sid nang bigla itong bumangon habang hawak ang dibdib. Aray, ang sakit nun ah. Hindi pa din masanay ang katawan ko sa tama ng bala. Teka, ayos ka lang ba pinsan? May tama ka ba? Tanong ni Ibang. Marahang napapailing si Sid at hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Dali-daling tinayo ni Ibang ang binata upang dalhin sa ligtas na lugar. Pilit pinagtagpi-tagpi ni Sid ang mga nangyayari. Kitang-kita nitong tinamaan ng direkta si Ibang sa katawan. Ngunit ni isang sugat, wala itong natamo. Ibang, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Namamalikmata lang ba ako kanina? O talagang hindi ka tinatabla ng bala? Tanong ni Sid. Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo, Insan. Sa ngayon, kailangan muna nating makabalik sa baryo. Tugon ni Ibang. Dali-dali silang umalis sa lugar. May ilan pang kalalakihang humarang sa kanila. Ngunit nagawa din itong patumbahin ni Ibang. Pagkarating sa kanilang baryo, laking pasasalamat ni Tatay Agustin dahil nakabalik ng ligtas ang magpinsan. Salamat sa mga anito at nakabalik kayo ng ligtas. Sinabi ko na sa iyong hindi maglalaro ng patas ang gobernador. Pero itinuloy mo pa din ang pakikipagharap sa kanya. Wika ni Mang Agustin. Kailangan niyang pagbayaran yung mga kasalanan ginawa niya, Tay. Hindi ko po pwedeng palampasin yun. Kung gusto niya ng maruming laro, ibibigay ko yun sa kanya. Tugon ng binata. Napabuntong hininga na lang si Tatay Agustin dahil umiral na naman ang katigasan ng ulo ng anak. At ano naman ang plano mong gawin? Wala kang laban sa kanila, Sid. Ilalagay mo lang sa kapahamakan ng buong tribo natin. Muling wika ni Tatay Agustin. Alam ko po yun, Tay. Pero hindi rin naman tayo pwedeng tumunganga lang habang sinisira nila ang kagubatan. Kayo na din po ang nagsabi. Mahalaga ang lahat ng buhay sa gubat. Dahil dito naninirahan ang espiritu ng ating mga ninuno. At bilang susunod na pinuno, hindi ko hahayaang lapastanganin nila ang kalikasan. Tugon ni Sid. Hindi na nagsalita pa si Tatay Agustin dahil alam nitong wala ding patutunguhan ng usapang iyon. Gagawin at gagawin ng binata ang binabalak kahit na anong pigil pa ang gawin ng ama. Kausapin mo nga yung pinsan mo, Ibang. Baka sakaling maliwanagan ng isipan at makinig sa sinasabi mo. Wika ng matanda, sabay labas ng kubo. Huwag mo sabihing pipigilan mo din ako, Ibang. Tanong ni Sid. Sinong nagsabi? Hindi kita pipigilan, pinsan. Gusto kong malaman kung ano ang plano mo. Tugon ni Ibang. Pipigilan ko ang aktibidad nila dito sa bundok.
At kakailanganin ko ang tulong mo. Siya nga pala pinsan, bago tayo tumuloy sa usaping yan, baka gusto mo ipaliwanag sa akin ang nangyari kanina. Wika ni Sid. Biglang nanlamig si Ibang dahil nangako itong ikikwento sa pinsan ang nangyari sa bayan. Hehe, ang akala ko nakalimutan mo na yung nangyari. Pero hindi pa din pala. Para may paliwanag ko sa iyo ang lahat, samahan mo ko kay Ingkong Igme. Mas marami siyang alam sa akin eh. Tugon ni Ibang. Kagad nang umalis ang dalawa. Pinuntahan nila ang kubo ng matandang guro ni Ibang. Pagpasok nila sa tahanan, nakita ni Sid ang isang matandang nakaupo sa sulok. Marahan itong lumapit at naupo sa harapan bilang pagbibigay galang. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ikaw ba yung anak ni Agustin? Tanong ni Ingkong Igme. Hinawakan ni Sid ang kamay ng matanda, kasabay ng pagmano. May ilang katanungan lang po ko. Tungkol po sa kakayanang taglay ni Ibang. Bakit hindi po siya tinatabla ng bala? Tanong ni Sid. Biglang tumawa ang matanda at kinapa ang mukha ni Sid. Sigurado naman akong hindi ka bulag, binata. Bakit ka pa nagtatanong sa isang matandang hindi nasilayan ng mundo simula pagkabata? Hindi ba dapat ako nga ang nagtatanong sa'yo? Tugon ni Ingkong Igme. Huminga ng malalim si Sid at muling nagsalita. Tama po kayo, Ingkong. Pero ang mga mata ko ay hindi kagaya ng sa inyo. Bulag po ako sa katotohanan ng mundo. Alam kong kayo lang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Tugon ni Sid. Ngumiti ang matanda at nagsindi ng tabako. Hindi ka nagsisinungaling. Sige. Sasabihin ko sa'yo ang dahilan kung bakit hindi tinabla ng bala ang pinsan mo. Isang banal na gamit ang ipinagkaloob sa kanya ng mga anito. At ito ay ang mutya ng suso. Paliwanag ng matanda. Ayon pa dito, bihira ang taong nagtataglay ng ganitong uri ng mutya. Dahil ang mutya ng suso, lumalabas lamang sa loob ng mahigit 100 taon. Kaunting kaalaman. Ang mutya ng suso ay hindi kagaya ng inaakala natin. Hindi ito bahay ng suso na naging bato, kundi ito ay nasa anyo ng maliit na bato na halos kasing laki ng butil ng munggo. Sumasama ito sa mga itlog ng suso at kagaya ng nabanggit, minsan sa 100 taon lamang nagpapakita ang mutya sa taong karapat-dapat. Sinasabi ding may taglay na lihis bala ang mutyang ito na may ihahalin tulad sa kakayanan ng mutya ng palos. At sino mang magtanga ng mutya, hindi tatabla ng bala. Sa halip ay dudulas lang ito sa kanyang balat. Balik tayo sa kwento. Minsan nang narinig ni Sid ang tungkol sa kwentong ito. Buong akala ng binata na isa lang yung alamat. Ngunit napatunayan ito ni Ibang. Totoo ang sinasabi ni Ingkong Igme, Sid. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nasasaktan o tinatabla ng bala. Wika ni Ibang. Habang pinapakita ang maliit na sisidlang may nakalagay na tubig. Sa unang tingin, hindi makita ni Sid ang laman. Ngunit nang titigan niya itong mabuti,
Nasipat ng binata ang nakalutang na maliit na malaperlas na bato. Yan ang sekreto ng pinsan mo, Sid. Ilang beses na siyang sumuong sa labanan. Pero ni minsan, hindi pa siya nasugatan. Tugon ni Ingkong Igme. Kung balak mong sagupain ang harapan ng gobernador, kakailanganin mo ang isang yan. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng kalikasang gusto mong protektahan. Dagdag ni Ibang. Kagaya ng sinabi ni Ibang, itinago ito ni Sid. At dahil pansamantala siyang pinagpahinga sa serbisyo, itinuon ng binata ang atensyon sa pangangalaga ng mga kagubatang nasasakop ng kanilang tribo. Ito din ang naging daan para makilala ng binata ang mga bagong kaibigan. Isang umaga, habang nag-iikot sa gubat, namataan nito ang mga kalalakihang nagpuputol ng mga puno. Akmang lalapitan na sana niya ang grupo. Nang masipat ni Sid mula sa malayo ang ilang panggrupo ng mga armado, pinili ng binatang magtago sa pag-aakalang kasamahan nito ng mga namumutol. Ngunit laking gulat ni Sid nang biglang paputukan ng mga armado ang kabilang grupo. Nang masiguradong patay na ang mga ito, dali-daling lumapit ang pangkat upang kunin ang mga gamit ng magtotroso. Mabilis namang lumabas si Sid sa pinagtataguan at hinabol ang mga armadong kalalakihan. Palihim niyang sinundan ang mga ito hanggang makarating sa pinagkukutaan. Tuloy-tuloy na pumasok ang binata sa kuta at napansin nito ang napakadaming kagamitan sa pagtotroso. Patuloy lang ito sa pag-iikot hanggang sa mapansin siya ng isa sa mga kalalakihan. Sadali lang, hindi ka taga dito ah. Anong kailangan mo? Wika ng isang lalaki habang naglalakad papalapit sa kanya. Wala naman. Sinusundan ko kasi yung ilang kalalakihan papunta dito eh. Nakita ko silang kinuha mga gamit ng mga magtotroso sa gubat. Tugon ng binata. Napaatras si Sid. Bigla itong tinutukan ng lalaki ng barel. Kasama ka nila ano? Tauhan ka ng gobernador? Tanong ng lalaki. Hindi. Nagkakamali ka. Kung kasama nila ako, sa tingin mo bakit ko susundan ang mga kasama mo? Alam ko naman pwede ako mapahamak. Tugon ni Sid. Kung ganon, bakit ka nandito? Muling tanong nito. Ilang sandali ay dumating na ang isa sa mga lalaki. Oscar, sino yan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang manunutok ng barel? Lalo na kung hindi armado ang kaharap mo. Ibaba mo nga yan. Wika ng isa pang lalaki. Tinatayang nasa edad 30 na ito. Matipuno ang pangangatawan. Mahaba ang buhok. May pilat din ito sa kanang pisngi, kagaya ng kaibang. Ibinaling nito ang tingin kay Sid at marahang lumapit. Hindi po ko kalaban. Ang totoo, andito po ako dahil gusto kong malaman. Bakit niyo po pinatay ang mga magtotroso kanina? Tanong ni Sid. Napangiti naman ang lalaki. Hinawakan siya sa balikat.
Alam kong napakalakas ng loob mong sundan kami dito sa kuta namin. Alam mo bang pwede kang mamatay sa ginawa mo? Pero hanga ako sa'yo. Kakaiba ang tapang mo. Siya nga pala, ako si Ador. Tugon ng lalaking nagpakilala sa pangalang Ador. Inaya nito ang binata sa isang kubo. Binigyan ito ng maiinom. Salamat ah. Pasensya na kung sinundan ko kayo. Pero nagtataka lang ako eh. Bakit nyo ginawa yung kanina? Tanong ng binata. Simple lang naman ang sagot mo doon, bata. Ayaw din namin ang ginagawa ng gobernador dito sa kagubatan. Tugon ni Ador. Nagpakilala din ng ilan pa sa mga kasamahan nito. At dito napag-alaman ng binata na dating magsasaka ang mga kasapi ng grupo. Karamihan sa kanila, inagawan ng lupain. Pinilit na magbayad ng malaking buwis para mabawi ito. Naging bukas din ng ilan sa mga kasapi ng grupo. Ibinahagi na sila ay biktima ng pang-aapi ng sakim na pamumuno ng gobernador. Kung inaakala mo mga rebelde kami, nagkakamali ka. Ang gobernador lang ang gusto naming patumbahin para matigil na ang paninira niya sa kagubatan. Siyempre, maibalik sa mga kasama namin ang kani-kanilang lupa. Wika ni Oscar. Dito nagkaroon ng lakas ng loob ang binatang magpakilala. Ang totoo, nagtatrabaho ako sa gobyerno. Isa akong forest ranger. Pero wala kayong dapat ipag-alala. Dahil kung ano man ang gusto niyong mangyari, yun din ang dahilan kung bakit ako nandito. Tugon ng binata. Sinabi din itong mula siya sa tribong naninirahan sa kabilang bahagi ng bundok. Noong una ay hindi pa naniwala ang pangkat. Ngunit nang ipakita ni Sid ang mga tattoo sa braso, nakumbinsin nito si Ador. Nako, medyo malayo pa pala ang uuwian mo. Gumagabi na. Mas mabuti sigurong dumito ka na muna. Isa pa, siguradong nag-iikot na sa paligid ang mga tauhan ng gobernador. Hindi malayong nakarating na sa kanila ang ginawa namin. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang lugar na ito. Tugon ni Ador. Iniwan na niya ang binata para makapagpahinga. Kinabukasan, maaga din siyang hinatid ng grupo pabalik sa baryo. At sa kalagitnaan ng paglalakbay, nasa lubong ng pangkat si Ibang at ilang mandirigma mula sa kanilang tribo. Nang magtagpo ang paningin ng magkabilang panig, biglang tinaas ng mga kasamahan ni Ador ang kanilang baril para magpaputok. Sandali lang, mga katribo ko sila. Ibang, wala kayong dapat ipag-alala. Mga kaibigan ko ang mga taong to. Wika ni Sid. Kaagad namang binaba ng mga kasama ni Ador ang kanilang sandata at naglakad palapit sa kinaroroonan ng mga katutubo. Mabuti naman at ligtas ka, pinsan. Salamat sa paghatid sa pinsan ko ah. Siya nga pala, ako si Ibang. Wika ni Ibang. Ako naman si Ador. Walang nga naman Ibang. Mabuti naman at nagkita tayong muli, kaibigan. Tugon ni Ador. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ibang nang makita ang pilat ni Ador sa mukha. Ador? Ikaw ba talaga yan?
Tanong ni Ibang, sabay hawak sa balikat ni Ador. Ako nga ito, kaibigan. Ano, kamusta? Hindi ka ba din ba tinatabla ng bala? Tugon ni Ador, sabay yakap sa katutubo. Laking gulat ni Sid dahil hindi nito lubos akalaing magkakilala pala si Ador at Ibang. Sa, sa, sandali lang, magkakilala kayo? Tanong ng binata. Oo, magkababata kami ni Ibang. Dati kaming nakatira sa paanan ng burol. Kung may nakita kang lumang bahay na gawa sa bato, bago ka makarating sa inyong baryo, yun ang dati naming tahanan. Tugon ni Ador. Oo Sid, palibasa sa syudad ka kasi lumaki. Kaya hindi mo nakilala si Ador. Tignan mo ang peklat naming dalawa. Bunga to ng dagda ng buto ng kasoy. Sinadya namin lagyan ng marka ang mga mukha namin bago sila umalis sa dati nilang tirahan. Dagdag ni Ibang. Inaya nito ang pangkat ni Ador na tumuloy saglit sa baryo upang makita si Ingkong Igme. At lalo pang nagulat si Sid nang malaman ang katotohanan tungkol kay Ador. Ayon sa matandang guro, isa si Ador sa mga naging mag-aaral nito. Nabiyayaan din ng kakaibang kakayanan sa pamamagitan naman ng mutya ng saging. Huwag kang magtataka kung sakaling makarinig ka ng halinghing ng mga kabayo. Dahil ang gabay na espiritu ni Ador ay prinsipe ng mga tikpalang. Wika ni Ingkong Igme. Bago lang ito sa pandinig ni Sid. Kaya naman naging interesado ito sa usapin. Lahat ba ng mutyaing kung may taglay na gabay? Tanong ng binata. Nakagad namang sinagot ni Ingkong Igme. O Sid, maging ang hawak mong mutya ng suso, may natatanging gabay. Pero kung ano man ito, ikaw lang ang maaaring makalam. Tugon ng matanda. Kung ang may tangan lang ang maaaring makalam ng gabay ng mutya, bakit alam niyo ang gabay ni Ador? Tanong ni Sid. Kinuha ng matanda ang mahabang pipa. Pinukpok sa ulo ni Sid at sinabing, Hindi may kakailang anak ka nga ng tatay mo. Dahil pareho kayong pilosopo. Siyempre, sinabi na sa akin ni Ador ang tungkol sa bagay na yon. wika ng matanda. At alam mo ba Sid, ang gabay ng mutya ko ay isang anggitay. Sabat ni Ibang. Hindi pamilyar kay Sid ang nilalang na sinasabi ni Ibang. Kaya napakunot ang noo nito. Ano naman yung anggitay? Sa totoo lang, palalim ng palalim ang usapan natin dito Ibang, ipaliwanag mo nga ang tungkol sa mga nilalang na nagiging gabay ng mga mutya. Wika ni Sid. Nagsimula namang magpaliwanag si Ibang tungkol sa mga bagay na nais malaman ng pinsan. Parang bata itong nakatutok ang atensyon habang tumatango sa tuwing may nakukuhang impormasyon. Nanatili si Ador sa lugar hanggang sa paglubog ng araw dahil isa ito sa mga nakagawian ng tribo ni Sid.
Kailangang kumain ng hapunan ng mga panauhin bago makauwi. Matapos ang hapunan, kinausap ni Sid si Ador tungkol sa plano nito. Alam mo, Ador, pinaplano kong pabagsakin ng gobernador. Kailangan ko lang makahanap ng solidong pruweba ng lahat ng kabuktutan niya. Wika ng binata. Mahihirapan ka lang, Sid. Hindi ganun kadaling mahuli ang gobernador. At isa pa, may mga protektor siya mula sa mas mataas na pwesto sa pamahalaan. Tugon ni Ador. Oo, tama ka, Ador. Nahirapan nga ako eh. Kamuntikan na din akong mamatay dahil doon. Kaya nga naisip ko, kung gusto niyang daanin ang lahat sa dahas at kapangyarihan, bakit hindi ko na lang siya sabayan? Muling wika ni Sid. At paano mo naman gagawin yon? Paniguradong walang panama ang mga itak at sibat niyo sa baril nila. Dagdag mo pa ang bilang ng mga tauhan niya. Mapapahamak lang kayo, Sid. Tugon ni Ador. At hindi rin naman pwedeng tumunganga lang kami habang pinapanood na unti-unting nasisira ang kalikasan. Kaya nakapagdesisyon na ako, Ador. Gagawin ko to. Kahit walang tulong mula kanino man. Wika ni Sid. Tinapik ni Ador ang balikat ng binata. Nagpaalam na itong aalis na. Hindi ito nagpakita ng anumang simpatsya sa dikhain ni Sid. Pero lingid sa kaalaman ng binata, tutulong ang mga ito. Kinagabihan, matapos na magpaalam ang pangkat ni Ador, kinausap ni Ibang ang pinsan. Ano nang binabalak mo, insan? Tutuloy mo pa din ba ang plano? Tanong ni Ibang. Oo, Ibang. Ito lang ang paraan para mabigyan ng hustisya ang inang kalikasan eh. Marami na ang nadadamay. Simula nang marinig ko ang kwento ng mga kasama ni Ador, lalo akong nagkaroon ng dahilan para tapusin na ang kabuktutan ng gobernador natin. Tugon ni Sid. Basta tatandaan mo lang, pinsan, lagi mong piliin ang tama. Gagabayan ka ng kalikasan, pati na din ng mga anito. Lagi mo ako maaasahan sa mga ganitong adikain. Basta wag kang lalakad na mag-isa. Wika ni Ibang. Kinabukasan, sinimula ni Sid ang pagtugi sa mga tauhan ng gobernador. Sa tulong ng ilang mandirigma ng tribo, hinaharang ng binata ang mga truck na nagdadala ng troso sa syudad. Maging ang mga namumutol ng kahoy sa kagubatan, hindi nakaligtas sa mga ito. Alam ni Sid na nakarating na sa gobernador ang kanyang mensahe dahil nagsimula ng manggulo ang mga tauhan nito sa mga karatig baryo. Naririnig ko mula sa ibang baryo ang pananalakay ng mga tauhan ng gobernador. Umaasa akong alam mo ang ginagawa mo, Sid. Marami ang nadadamay sa ipinaglalaban mo. Wika ni Tatay Agustin. Alam ko po yun, Tay. Kaya nga kailangan ko nang tapusin to eh. Tugon ni Sid. Magpapadala ako ng ilan sa ating mga mensahero upang malaman ang kilos ng mga kalaban. Ihanda mo sina Ibang dahil tayo ang lulusob sa kanila. Muling wika ni Tatay Agustin. Nang mga sumunod na araw ay dumating ang isa sa mga inutusan ni Tatay Agustin.
Sinabi nito kung saan sunod na lulusob ang mga tauhan ng gobernador. At sa pagkakataong yun, kasama ito sa pagsalakay. Mukhang iniisa-isa nila ang mga baryo ah. At sa ngayon, wala pa naman silang pinapatay. Pero hindi na natin dapat antayin pang mangyari yon. Kailangan natin silang unahan. Wika ni Ibang. Sangayon ako sa sinasabi mo, pinsan. Ihanda mo ang ating mga kasama. Lilisan tayo ngayong gabi. Papunta sa kabilang baryo. Doon tayo mag-aantay. Tugon ni Sid. Dali-dali namang tinipon ni Ibang ang mga kasamahan. Samantalang si Sid naman, pumasok sa kanilang tahanan para magpalit ng kasuotan. Bagay sa iyo ang wanes na yan, anak. Nakikita ko sa iyo ang anyo ng isang totoong mandirigmang igorot. Heto, kunin mo ang gulok na ito. Pag-aari pa ito ng mga pinuno ng ating tribo. Panahon na para ikaw naman ang gumamit ng sandatang ito. Ipagtanggol mo ang ating angkan at karangalan ng mga igorot. Wika ni Tatay Agustin. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, kagad nang lumabas ng silidang binata. Nakita nitong nagtitipon ang mga mandirigma sa pamumuno ni Ibang. Handa na kami, Sid. Utos mo na lang ang inaantay namin. Wika ni Ibang. Kung ganun, kailangan na nating umalis. Tugon ni Sid. Papalis na sana ang pangkat nang makita nila ang liwanag ng mga sulo. Kanya-kanyang bunot ng sandata ang mga kasamahan ni Sid. Ngunit kagad silang inawat ng binata nang mapagtantong hindi kalaban ng mga ito, kundi ang mga katutubo mula sa Karatig Baryo. Kasama ng mga ito si Ador at ayon pa dito, gustong sumama ng mga kalalakihang yon sa labanan. Sawang-sawa na daw sila sa pang-aapi ng mga matataas na tao. Kaya ako ipapahintulot mo, Sid. Gusto nilang sumama sa laban. Wika ni Ador. Hindi ko tatanggihan ang anumang tulong. Higit natin itong kailangan ngayon. Salamat mga kasama. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayon sa labanang ito. Tugon ni Sid. Dahil sa biglaang pagdating ng iba pang katutubo, nabuhayan ng pag-asa ang binatang magagawa nilang pabagsakin ng gobernador. Inilahad ng binata ang plano sa mga bagong dating na kasamahan. Mauuna sila sa baryong sasalakayin at doon mag-aantay pagdating ng mga kalaban. Malaking puntos para sa atin ang mabundok na bahagi ng baryong yon. Magagawa natin silang salakayin mula sa kagubatan. Wika ni Sid. Mahusay sa paggamit ng pana at sibat ang mga katutubo, lalo na ang mga ngaso. Kaya panatag si Sid na magagawa nilang unti-untiin ang mga kalaban nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ilang sandali pa, narating na ng pangkat ng binata ang baryo. Binalaan nito ang mga tao. Sinabihang magsitago silang lahat. Kaagad namang sumunod ng mga ito. Inilikas nila ang mga taga-baryo papunta sa kagubatan. Iyon, kailangan lang natin antayin ang kanilang pagdating. Nakahanda na din ang lahat, Sid. Pero bago pa naman magsimula ang labang to, gusto kong magtiwala ka sa mutsyang tangan mo. Wika ni Ibang.
Sa totoo lang ibang, hindi ko alam kung paano ito gagawin eh. Ni minsan hindi ko pa nasubukan ang bisa ng binigay mong mutya. Pero malaki ang pananalig ko sa mga anito. Alam kong may basbas nila ang gagawin nating to. Tugon ni Sid. Hindi mo naman kailangan subukan ng mutya, Sid. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Tugon ni Ibang. Nang matapos ay iniwan na ni Ibang ang pinsan upang makapagpahinga. Sumandal ang binata sa puno. Ipinikit ang mga mata. Hindi na malaya na unti-unti siyang nakatulog. At laking gulat ng binata nang imulat ang mga mata. Dahil may isang malaking puting aso na nakatayo sa kanyang harapan. Teka, nasaan ako? Tapos na ba ang labanan? Namatay ba ako? Tanong ng binata. Hindi pa nagsisimula ang labanan. Andito ka sa aking teritoryo. Hindi ba gusto mong malaman kung may bisa ang mutyang nakasabit sa leg mo? Wika ng asong nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata. Dahil doon pa lang siya nakakita na nagsasalitang aso. Sino ka? Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ng binata. Kilala ko sa maraming katawagan. At sa iyong mga ninuno, tinatawag nila akong Anito. Sa mga Mumbaki naman, kilala nila ako bilang espiritu ng kagubatan. At sa mga kagaya mong nagtatanga ng mutya, tinatawag naman nila akong gabay. Tugon ng nilalang. Kung ganoon, ikaw ang gabay ng mutyang binigay sa akin ni Ibang. Muling tanong ng binata. Oo, ako nga. Dinala kita sa lugar na ito dahil nakita ko ang iyong hinaharap. Hindi ka magtatagumpay. Mamamatay ka. At nandito ako para pigilan ang kaganapang iyon. Wika ng nilalang. Sabay dampi ng ilong nito sa palad ng binata. Nakita ni Sid ang magaganap. Kung ganoon, anong kailangan kong gawing gabay? Tanong ng binata. Kailangan mo lang magtiwala. Manalig na hindi ka papabayaan ng mga espiritu ng kalikasan. Sige na. Bumalik ka na sa iyong mga kasamahan. Ngayong kanila kailangan. Tugon ng nilalang. Napalot ng nakakasilaw na liwanag ang paligid. Biglang napadilat si Sid. Tumampad sa harap nito ang nakangiting pinsan. Bakit Ibang? Nandiyan na ba ang mga kalaban? Tanong ng binata. Hindi Sid. Pinapatawag ka ng mga nakakatanda dahil gusto kanilang alayan ng panalangin. Tugon ni Ibang. Dali-daling tumayo si Sid. Tinungo ang kinaroroonan ng mga matatanda. Nagulat ang binata dahil nakita niya ang mga itong nakapaikot sa siga. Nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga igorot. Nang makita siya ng mga matatanda, nagsimula ang mga itong magsayaw paikot sa apoy. Habang pinapatugtog ang hawak nilang maliliit na gong. Ang tawag sa ginagawa nila ay bundok.
o sayaw ng digmaan. Para yan sa iyong karangalan, Sid. Mataas na uri ng respeto ang binibigay nila sa'yo. Wika ni Ibang. Kaya nararapat lang na makisali tayo, Ibang. Bilang pagbibigay galang sa mga anito at sa mga nakakatanda. Tugon ni Sid. Nakisayaw ang mga ito paikot sa apoy. Matapos ang seremonya, isa-isang lumapit sa kanya ang 4 na nakakatanda ng baryong iyon. Tanggapin mo ang basbas ng apoy. Nawa ay pagningasin nito ang iyong katapangan. Tanggapin mo naman ang basbas ng tubig para sa walang hanggang kapayapaan at daloy ng pag-asa. Tanggapin mo ang basbas ng hangin, simbolo ng buhay at katatagan. Ibinibigay ko naman sa iyo ang basbas ng lupa at kabundukan. Nawa ay pagyabungin nito ang iyong kadakilaan at maikalat sa sangkalupaan ang iyong kabayanihan. Wika ng 4 na matatanda. Matapos maibigay ang basbas, nagsipagpasok na ang mga ito sa iisang kubo. Habang pinagmamasdan ang mga nakakatanda, isa sa kanilang mga kasama ang lumapit kay Ibang. May binulong ito sa kanya. Sid, kailangan na natin maganda. Malapit na ang pangkat ng mga kalaban. Wika ni Ibang. Dali-daling tumakbo ang binata. Nagpunta sa bukana ng baryo. Nakita nito ang napakaraming sulok na unti-unting papalapit sa kanila. Sabihan mo mga kasamahan natin, maganda na sila. Antayin lang nila ang hudyat ko. Wika ni Sid. Matapos ay kagad din itong pumunta sa pwesto. Nanatili ang binata sa kubong tinutuluyan ng mga matatanda upang siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Matapos yon, bumalik na ito sa bungad ng baryo. Ilang minuto ang nakalipas. Nagbigay na ng hudyat ang mga mamamana. Nakapwesto na ang mga ito sa magkabilang gilid ng daan. Wala na ding tao sa baryo dahil nilikas na sila papunta sa tribo nila Sid. Tanging ang mga matatanda na lamang ang naiwan dahil gusto nilang masaksihan ang laban ng magaganap. Hindi mo na makukumbinsi ang mga nakakatanda, Sid. Kaya hayaan mo lang sila manatili. At isa pa, andito naman tayo para protektahan sila. Wika ni Ibang. Iginagalang ko naman ang desisyon nila At isa lang ang ibig sabihin nun. Malaki ang tiwala nila sa atin. Kaya hindi natin sila pwedeng biguin. Pag-uusap ng dalawa. Muling binaling ni Sid ang atensyon sa mga paparating na kalaban. At nang makitang nasa lugar na sila ng mga mamamana, ibinigay na ng binata ang hudyat. Matapos ay umalingaw-ngaw sa paligid ang mga sigaw at mga putok ng baril. Unti-unti ding namamatay ang mga sulo. May iwan ka dito, Ador. Kami ni Ibang ang susugod sa kinaroroonan ng gobernador. Paikutan niyo din ang buong baryo. Siguraduhin niyong ligtas sa mga nakakatanda. Wika ni Sid. Ako nang bahala, Sid. Kanina ko pa nautusan ng mga kasamahan kong palibutan ng baryo. Kaya wala ka nang dapat alalahanin. Makipaglaban ka ng buong tapang at walang pag-aalinlangan.
Matapos yon, kaagad na ding tumuloy ang binata. Padilim ng padilim ang paligid dahil nasa loob na ng kagubatan ang daan kung saan hinarang ng mga mamamana ang pangkat ng gobernador. Ngunit laking gulat ni Sid nang mapansing unti-unting nagliliwanag ang paligid. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, muli nitong narinig ang tinig ng gabay. Ito ang kakayanang taglay ko na maaari mong magamit. Ngayon, magagawa mong makakita sa kahit pinakamadilim na lugar. Wika ng gabay. Napangiti si Sid. Kaagad bumunot ng sandata, sabay sugod sa mga kalaban. Literal na nangangapa sa dilim ang mga ito, kaya naging madali kay Sid ang ubusin ang mga tauhan ng gobernador. Walang kahirap-hirap nilang natalo ang mga kalaban at hinanap nito ang gobernador. Ngunit hindi niya ito nakita sa lugar. Salamat sa mga anito at ligtas ka, Sid. Siya nga pala. Mabilis na nakatakbo yung gobernador pabalik sa kapatagan. Sinundan siya ng mga kasama natin. Sigurado ko hindi pa sila nakakalayo. Wika ni Ibang. Pabalikin mo sa baryo mga kasama natin, Ibang. Tayong dalawa ang tutugi sa gobernador. Tugon ni Sid. Dali-dali namang nag-utos si Ibang sa mga kasamahan. Matapos yon ay mabilis silang tumakbo pababa ng kabundukan. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Nakita na ng binata ang sasakyang pinagpapana ng mga katutubo. Marami na sa mga tauhan ng gobernador ang nakahandusay sa daanan. Pinahinto ng binata ang pag-atake sa sasakyan dahil alam nitong mag-isa na lang ang gobernador sa loob. Marahang lumapit ang binata. Pinuksan ang pinto ng kotse. Wala ka ng takas, gobernador. Kaya sumuko ka na lang. Itigil mo na tong ginagawa mo. Maraming buhay ang nasayang dahil sa kabuktutan mo eh. Wika ni Sid. Wala akong pakialam sa mga taong yan. Binayaran ko sila para mamatay alang-alang sa kaligtasan ko. Tugon ng gobernador. Napailing ang binata sa naging tugon nito. Kaya isang malakas na suntok ang binigay niya sa gobernador. Matapos yon, hinatak niya ito palabas ng sasakyan at inutusan si Ibang na sindihan ng mga sulo. Tignan mo ang bangkay na nagkalat sa daan. Lahat ng yan dahil sa kagagawan mo. Ngayon, pagbabayaran mo sa batas ng mga katutubo at batas ng lipunan ang mga buhay na nasayang. Wika ni Sid. Itinali nila ito. Dinala sa baryo ng binata. Iniharap ito sa lahat na nakakatanda. At iisa ang hatol ng mga igorot. Bilang pinuno ng tribong ito, ako ang magbibigay ng huling hatol. Napag-usapan ng mga nakakatanda na patawan ka ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Ngunit para sa akin, hindi ka karapat-dapat sa agarang kamatayan. Kaya ibibigay ko ang pasya sa susunod na pinuno ng aking tribo. Sid, ikaw na ang bahala. Wika ni Tatay Agustin. Kaagad namang tumayo ang binata. Kumuha ng itak. Tama si tatay. Hindi karapat-dapat sa iyo ang agarang kamatayan. At wala ni isa sa amin na may karapatang bumawi ng buhay.
Kaya pagbabayaran mo ang kasalanan mo doon sa kulungan. Tugon ng binata. Sumang-ayon naman ang mga nakakatanda sa naging hatol ni Sid. Kinabukasan, dinala nila ang gobernador sa bayan. Doon isinampa ang kaukulang kaso. Maging ang kamatayan ng ilang katutubo, maging ng sarili nitong mga tauhan, isinama sa paghahabla. May sapat na ebidensya si Sid sa lahat ng ginawang kabuktutan ng gobernador. Kaya agaran ding binaba ng hukuman ng hatol dito habang buhay na pagkakabilanggo. Alinsunod sa patakaran at batas ng mga igorot, hindi makakalaya ang gobernador hanggat hindi nito nakakamit ang kapatawaran ng mga katutubo. Matapos ang kaguluhang yun, muling naibalik sa panunungkulan ang binata at kalaunan, inudyukan pa itong tumakbo bilang alkalde ng bayan. Dininig ng binata ang hiling ng mga katutubo at nanalo ito bilang mayor ng kanilang bayan. Si Sid ang kauna-unahang igorot na humawak ng pwesto bilang alkalde sa kanilang probinsya. Ito ang nagtatag ng ordinansang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga igorot na pangalagaan ang kani-kanilang mga nasasakupan. Naibalik sa ayos ang kalakaran sa pamahalaan ng bayang iyon at tinanaw itong malaking utang na loob ng mga tao sa binata. Sa kasalukuyan, bagaman yumao na, patuloy pa ding sinasariwa ng mga katutubo ang nangyaring labanan. Hindi mabubura sa isipan nila, lalo na ng mga kaanak ni Sid, na minsan silang pinaglaban ng binata. Sinasabi na ipinasa ng mga kaanak ng binata ang tangan nitong mutya sa henerasyon ng kanilang angkan. Patuloy itong iniingatan at pinagyayaman ang kanilang kultura at paniniwala. Nang minsan silang biyayaan ng kakaibang kapangyarihan mula sa kalikasan sa pamamagitan ng mutya ng suso.